Kamusta na po kayong mga kapatid? Pakitanong nyo nga yung katabi nyo na, okay ka lang ba kapatid? Okay ka lang ba kapatid? Amen? Praise God. Sa mga nanonood sa live, pakicomment po sa chat box ang inyong mga response sa mga tanong po natin. Yan. So, ngayong Sunday ay pag-aaralan po natin ang Book of Judges. Ulit pa rin. At tayo po ay nasa chapter 2 na po. Amen. Pero bago po ang lahat, tayo pong lahat ay tumayo at ating basahin ang ating scripture reading. So, ito po ay matatagpuan sa Kabanata 2, verses 11 to 12. Sabay-sabay po tayo. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumampa sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Let us pray. Yes, Heavenly Father, we ask you once again to shower your Holy Spirit upon us so that we will understand, will be able to comprehend kung ano man po yung nais mo po na malaman at matutunan po natin sa chapter 2 of the Book of Judges. Oh God, may we learn a lot from this story and may we apply all these learnings from our daily lives, Panginoon. Again, ikaw na po ang magturo at magpaliwanag nito. Buksan mo po ang aming mga spiritual na kaisipan at nang sa ganon ay malinaw at maayos mo po makausap ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen! Praise God! Thank you, Lord. Ating Panginoon. Ayan, so ano po ang title ng chapter 2 sa Book of Judges? Sa Tagalog. Kasi sa English, it is Disobedience and Defeat of Israel. So sa Tagalog, ano kaya ang pamagat nito? So malamang hindi pagsunod at pagkatalo ng Israel. Tama ba? If we will translate the title in English literally, in Tagalog, I think that's the title. Tama po ba? Ano po ang title niya? Disobedience and Defeat of Israel. Amen. If I will be asked kung ano yung magandang title ng buong chapter, I think it would be about the cycle of sin, the cycle of sin of the Israelites, na lahat po tayo ay makaka-relate. Amen. Particularly sa buhay natin sa mundong ito, na narito po ang temptation, narito po ang kasalanan, narito po ang mga bagay na naisipalayo tayo, ilayo tayo sa ating Panginoon. Amen. So we had an introduction with this book of Judges. Last Sunday, we studied about how the Israelites fought the remaining Canaanites. And lastly, about yung topic po natin ngayon, the disobedience and defeat of Israel, Judges chapter 2. Ayan, so ito na po ang pangatlong linggo na pinag-aaralan po natin ang Book of Judges. And I hope na up until the end of this book ay kasama pa rin po namin kayo na patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Amen. So next Sunday, we'll be studying chapter 3. Amen. So as expected, dapat nabasa niyo na po yung chapter 3 next Sunday. Ang tanongin mo yung kapatid, nabasa mo na ba yung chapter 2 ng Book of Judges? Honestly, sino po dito yung naggawa ng assignment niya na binasa niya kahit isang pabasa lang po ng chapter 2? Meron po ba? Ay, praise God! Balik po. Sister Agnes, ang ating very obedient na estudyante. Amen. Alam niyo po, kasi sigat nag-law school po siya ngayon. Sa law school, hindi ka po pwedeng pumasok sa law school na hindi ka po nag-aral o hindi ka po nagbasa. Do not expect na yung teacher mo ang magtuturo sa iyo. Sa law school, kailangan, bago pa magtanong-tanong yung teacher mo, alam mo na yung topic. So I hope that in our studies, kung ginagawa natin yun sa ating pag-aaral sa secular world, I hope that we do that also with how we study the Book of the Bible. Amen. Bakit? Kasi before we come here, we know that the topic will be about chapter 2.
And therefore, I expect you to at least research or read it somehow para at least kayo din po ay kausapin ni Lord about this story. Amen. And you know what? I always believe that mas impactful po kasi yung message or yung lesson kapag kayo mismo ang nag-research or nag-aral. Amen. Kasi I believe that the Holy Spirit can speak to all of us in so many ways, in different ways, depending upon our situations. Amen. Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan. At naniniwala ako, kahit na parehong chapter ang pinag-aaralan at binabasa natin, magkakaiba po tayo ng approach, magkakaiba po tayo ng paraan ng Diyos para kausapin po tayo about this topic. So, praise God, if hindi pa po natin ito nabasa, later we'll play the audio clip para mabasa natin for the first time at malaman ang entire chapter 2. But for now, let me again remind you that the question will be asked later after the story are, number 1, what have you learned from the story? Ano yung natutunan natin? And ano po, or nasaan po si Jesus sa kwentong ito? So, ready na po ba tayo na makinig at malaman ang nilalaman ng chapter po na ito? Amen? I would play this audio clip. Bakit? Kasi po, most of the verses here, si God po ang nagsasalita. Okay, so if you'll read the first few verses, you can hear the voice of God. So, sa chapter po na ito, kakausapin po ng Diyos ang mga Israelita. Amen. Bakit po kaya ganon? Kasi naalala ko, nung bago pa po akong Kristiyano, lagi ko pong tinatanong, paano kinakausap ni Lord ang mga tao noon, nung wala pang Bible? Amen. Paano kaya kinakausap ni Lord yung mga tao noon na wala pa si Jesus? Amen. And we will not know until and unless we study the book of the Bible, particularly the Old Testament. Amen. Because the Old Testament will tell us or explain to us or show to us yung relationship ni God the Father o ng Diyos sa mga tao nung wala pa si Jesus. Amen. And this is yung Book of Judges kasi is indeed one of the many times na nagkaroon po ng tinatawag na Christophany. Question, ano po yung Christophany? Yun po yung pre-incarnate or pre-incarnated appearance po ni Jesus sa Old Testament. Amen. Christophany is magpapakita po si Jesus through an angel at kakausapin niya po yung mga tao. Amen. Kaya, if you already read the book of Judges, majority po ng mga judges, ang personal encounter nila with the Lord is through an angel or through an angelic visitation. Amen. At sasabihin sa kanila ni Lord kung paano sila gagamitin. So, for this part, let's listen to this audio clip para po ma-feel natin. Isipin niyo po, nasa Old Testament po tayo at isa po tayo sa mga Israelita na nakikinig sa tinig ng ating Diyos noong Old Testament times. Amen po? Okay, so let's hear the voice of God. Kabanata 2. Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko rin, huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga-roon. Sa halip, ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paaalisin sa lupain pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas, at ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita, kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang tinirahan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain
sa kapuluran ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlaing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Ashtaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala. Kaya wala silang kapanatagan. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamalisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinaglubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelita, higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, "Sumira ang mga Israelita sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kananeo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos, tulad ng kanilang mga ninuno." Kaya, hindi agad pinalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue. Praise God. Ayan. So, tanongin mo yung katabi mo, anong naramdaman mo after mo yung mapakinggan, kapatid? Ano po yung naramdaman niyo? O tanongin nyo nga siya, kapatid, may pakiramdam ka pa ba? Tanongin mo yung kapatid, humihinga ka pa ba? Pakikamusta po siya kung okay pa po yung kanyang pulse rate. Amen. Nakita niyo po kaya sinabi po Salted of Sin na paulit-ulit ang mga Israelitang ito. Pero we're not to blame them kasi kahit tayo mga tao gano'n din po, di ba? Parang guilty din po tayo sa kanila. But the reason, kaya po natin ito pinag-aaralan, para matututo po tayo sa kanilang kamalian. Amen. Because nakita po natin yung consequence ng kanilang disobedience o hindi pagsunod. Particularly yung wala silang peace of mind na banggit kanina. Wala silang kapanatagan dahil hindi na nga sila tinutulungan ni Yahweh sa kanilang mga laban. Amen. Question. Before we start, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, ano yung napansin mong nangyari noong chapter 1 na significant, na eksena when we studied chapter 1 last Sunday? Ano yung isa sa mga naging malaking pagkakamali ng mga Israelita? Especially sa last part. Yung masasad ka sa story kasi hindi sila nag-obey kay Lord na ano yung hindi nila ginawa. Na totally paalisin yung mga Canaanites sa Canaan. Amen? Nakita niyo po sa last part ng chapter 1 how the Israelites compromise or nakipag-settle na lang sila na
gawing alipin or hindi pa alisin ang mga Canaanites na nandoon po sa lugar na yon. Kaya sinasabi ko po sa inyo last Sunday na they will suffer from that disobedience. Bakit? Kasi nga po, instead na sila ang maka-influence doon sa mga dapat nilang influensyahan, baliktad. Sila po ang na-influensyahan. Kaya sila po ay nag-worship na sa mga Diyos-Diyosan ng mga Canaanites sa Book of Judges. Amen? Nakita niyo po how the Israelites were affected, were greatly tawag dito na masyado po sila na-influensyahan ng kasalanan ng mga tao hindi po nila pinaalis sa kanilang buhay. Amen. So, we'll start with verse 1. Ayan. So, nagpunta sa Bukim ang anghel ni Yahweh. Question, ano po yung ibig sabihin ng Bukim? Ano po, sa Tagalog sabi niya, nag-iyakan. Amen? Kaya tinawag nila na Bukim ang lugar na yun. Napakinggan niyo po kanina. Ang English po ng Bukim ay weepers or weeping or yan, iyakan. Dahil nga po sa na-realize ng mga Israelites kung gaano po sila naging makasalanan. Kaya sa lugar na ito, doon sila nag-iyakan o nagsisi sa kanilang mga pagkakamali. Kaya tinawag po itong Bukim. Ayan. So mula sa Gilgal, nagpunta sa Bukim ang anghel ni Yahweh. Sa Bukim, gaya ng sabi ko, dyan na po nag-repent or dyan na po na-realize ng mga tao na sila ay nagkamali. Kaya magpapakita sa kanila ang Diyos. Amen? Sometimes, sa buhay natin na tayo po ay nagsusurrender or inaako natin na nagkamali tayo or kapag nagpapakumbaba tayo sa Diyos na nag-disobey tayo or nagkasala tayo, doon po niya tayo kinakausap. Amen? At binibigyan ng direksyon kung ano yung dapat natin gawin. Yan. So mula sa Gilgal, nagpunta sa Bukim ang anghel ni Yahweh. Again, yung anghel na Yahweh po na ito is Christophany po sa Old Testament na ibig sabihin ay pre-incarnate body of Jesus Christ. Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Egypto. Okay. From the word itself or the statement itself, inilabas ko kayo sa Egypto. Question, sino ba ang naglabas sa kanila sa Egypto? Sino po? Si Yahweh. So, it means na hindi po ito ordinaryong angel na kagaya ni na Gabriel, amen? Or yung mga pinangalan ng angel sa Bible. Kasi po, ang angel po na ito ay nagsasabi na siya po ang nagpalaya sa kanila sa Egypt. Amen. Through sino po? Through Moses. Pero this angel is telling the people na ako ang nagpalabas sa inyo sa Egypt. Nilabas ko kayo sa Egypto at dinala sa lupain ng aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Saan po yung lupain ipinangako sa kanila? Kanaan. Question. Sa part ng kwentong ito, nandoon na po ba sila sa Kanaan or wala pa po? Nandoon na po. So, tinupad na po ni Lord yung promise na babalik sila doon. Amen. Ayan. Inilabas ko kayo sa Egypto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Grabe no? Pinramis ba ni Lord kay Abraham na babalik sila sa promised land or sa land of milk and honey? Amen. I believe lahat tayo nag-agree na ipinangako din ng Diyos. Amen. Question, ilang taon bago sila nakabalik sa Kanaan? 400 years. Sa panahon po ba nila may nabuhay ng 400 years? Wala. Si Abraham nga po hindi niya po na-fulfill or naramdaman o na-experience man lang yung pangako na babalik sila doon. Amen. Namatay na siya. Namatay na si Israel, si Jacob, pero hindi pa sila nakakabalik. Pero ang sinasabi ng Diyos dito ay, hindi ako sisira sa aking kasunduan. Kaya kung ano man po yung ipinangako sa atin ng Diyos, tutuparin niya po yun. Amen? Why? Because He is our covenant keeper. Amen? Our covenant keeper, our promise keeper. Amen? Kaya yun po yung sponsor natin mamaya, promise keeper. Amen? Dahil nga po,
kailanman ay hindi po tayo bibiguin ng Panginoon sa atin, sa kanyang mga ipinangako sa atin. Verse 2, basahin po natin. Sinabi ko rin, huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga-roon. Sinabi niya po ba yan talaga? Was that an instruction to the Israelites? Amen? Bago sila pumunta sa Kanaan, bago nila lusubin ang Jericho, sinabihan sila ni Lord na huwag silang makikipag kasundo sa mga taga-roon. Sa halip ay, gibain niyo ang kanilang mga altar, yung mga Diyos-Diyosan po nila. Ngunit, ano ang ginawa ninyo? Hindi ninyo ako sinunod. Amen. Question. Mayroon po bang mga instances sa buhay natin na malinaw na may pinapagawa ang Diyos sa atin? Lalo na kapag nasa Bible po ito or nasa verses po siya, sa scripture po siya. Meron na po ba? Pakitanong niyo yung katabi niyo, may pinagawa na pa sa'yo si Lord? And next question, na-realize mo ba na hindi mo siya sinunod sa instruction na yon? Amen. Praise God. I'm sure lahat po tayo may naganong karanasan. Kaya ngayon, hindi ko sila papaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinig sila sa inyong landas, at ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging pabigat or mabigat na pagsubok sa inyo. So, this is the biblical basis po natin that indeed the Lord allows challenges sa buhay natin to correct us, to rectify us, or para tayo ay madisiplin. Amen. Sabi nga po sa Bible, for God discipline the people He loves. Amen. Dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Amen. Kagaya ng mga magulang natin, dinidisiplina po nila tayo para tayo po ay matuto dahil mahal po nila tayo at para hindi tayo mapariwara. And that's what is happening po sa buhay ng mga Israelites during this time. They are being disciplined. Amen. Praise God. So, verse 4. Ayan. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, ano po yung next na ginawa nila? Nag-iyakan ang mga Israelita. Kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Again, Bokim means weeping or iyakan or nag-iyakan. Yun po ang lugar na nagpakita po si Yahweh sa kanila. Okay, so sa verse 6 to 10, magpa-flashback po siya sa death po ni Joshua. Pinalakad na ni Joshua ang mga Israelita at kanilang tinirahan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Joshua ay namatay sa edad na 110 at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kabululan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin noon ang buong saling-lahing kasabayan ni Joshua. So, question again, during the lifetime of Joshua, na-fulfill ba nila yung ipinapagawa sa kanila ni Lord na kunin ang buong Kanaan or sakupin or tirhan ang Kanaan? Hindi po. Hindi po nila yon na-fulfill. In fact, nung last Sunday sa chapter 1, nakita natin, tanong, sino yung una na sinabi ni Lord na luluso? Anong tribe po? Judah. Sinamahan po ba sila ni Yahweh? Amen. Tinulungan ba sila ng ibang tribe? Amen. Pero sa last part ng chapter 1, makikita natin na pagdating kina Ephraim, Manasseh, at Naphtali, Dan, yung mga last na tribe pa na wala pa silang na-occupy na property, hindi po nila totally tatanggalin yung mga nakatira doon. Amen. At ganoon din po tayo sa buhay natin. Sometimes, hindi talaga natin totally tinatanggal yung mga kasalanan o yung mga alam natin na ayaw ng Diyos o mga maling ginagawa po natin. Hanggang sa
tumutubo siya ulit, lumalaki siya ulit, at ang hirap na ulit niyang tanggalin sa buhay natin. Amen? Parang siguro naisip ko nga yung ingrown. Kaso, nag-ayos mo ba kayo ng ingrown sa paa? Sabi ba natatawa? Diba? Kasi diba kapag ewan ko kasi kung tatanggal ng gano'n, sabi nila masakit daw pag hindi mo siya tinatanggal. Tawag mo si Sir Beth, tapos pag di mo siya tinatanggal, tutubo siya ng tutubo at masakit siya sa paa, makati. Kasi naalala ko si Pastor Arona, nagtatanggal siya ng gano'n. Sabi ko, yung kadiri. Parang gano'n po sa kasalanan, pag di natin totally tatanggalin, lalaki po ito ng lalaki hanggang sa maging hindi na po magandang effect niya sa ating buhay. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Joshua. That's the beauty of having a great leader during the time of Joshua. Kasi they were really guided by the Lord through Joshua, their spiritual leader. At talagang sinusunod ni Joshua yung mga ipinapagawa sa kanila ni Lord. Amen. Kapag sinabing susunugin yung Jericho, talagang nakita niyo po sa kwento karumal-dumal na wala talaga silang tinitira. Amen. Kahit yung mga ipinapasunog na gamit ay ginagawa nila. However, may mga ibang Israelites na sumusuway. Kagaya ni Achan. Nalala niyo po si Achan or si Achan na tinago niya yung mga ibang mga gold or mga cups na made of gold nung nilusog nila. Kaya nagalit si Yahweh dahil nga po sa kasalanan ng ibang kasama nila. Pati tuloy lahat na damay. Subalit ang sumunod na sa lahi, ito na po yung mga yun, the next generation ay nakalimot na kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para kay Israel. So nakikita niyo po ba na ibang generation na po itong mga nasa Book of Judges na hindi na nila na-appreciate yung mga ginawang kabutihan, lalo na yung mga miracle na ginawa ni Yahweh sa kanilang ninuno o sa kanilang saling lahi. Amen. Question. Yung mga generation po ba na ito, nakita po nila yung pagtawid sa Red Sea crossing? Hindi nila nakita yun, di ba? Yung mga generation na to, question, nakita po ba nila yung paglusog sa Jericho? Yung unang-unang time na lumusog sila sa Jericho, hindi na po nila yung nakita dahil bago na po itong generation. And amen. And therefore, it is very important for us to teach the younger generation about the goodness of God sa buhay natin. Amen. Kasi kung wala pong magtuturo sa kanila or maggagabay sa kanila sa Panginoong Diyos, sino po pa kaya ang expectin natin na magtuturo sa kanila? Lalo-lalo na po sa inyong mga magulang. Amen. Sino po yung mga magulang dito? Pakitaas po yung kamay. Amen. Tinuturuan niyo po ba yung mga anak niyo about sa ginagawa ni Lord? Amen. Kasi kung meron man po na number one na responsible para turuan ng bata about sa mga ginawa ni Lord, ay yun po ang ating mga magulang. Amen. Praise God. Verse 11. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Grabe, no? Wino-worship na nga nila yung totoong Diyos, pero naghanap pa sila ng ibang Diyos. Amen? Alam mo yung feeling na tama na nga yung ginagawa mo, binigay naman sa yung pinaka-the best, pero nagsettle ka pa for less. Amen? Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. And again, probably because hindi nga talaga sila nagkaroon ng personal encounter with the Lord, kaya ganito po sila kadaling ma-persuade ng ibang religion. Amen? Kaya naniniwala ako na sinasabi nila na ang born-again experience is a personal experience. Amen? Yung pagkakaroon mo ng tunay na relasyon sa Diyos, ay dapat ikaw mismo maramdaman mo yun sa buhay mo. Through challenges, through sickness, through yung mga pinakamababang panahon mo na ikaw ay parang wala ng pag-asa. I believe that's the time na hahanapin mo ang totoong Diyos at tunay na Diyos. Amen? And this generation worship false gods. Tinalunkuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Amen. And as I read now this verse,
Question, ano kaya ngayon yung mga Diyos-Diyosan na mas pinaprioritize natin other than kay Lord? Amen. Kasi yung sinasabi po Diyos-Diyosan dito, hindi lang naman po ito yung mga libulto or mga false gods po. Amen. This false God represents or symbolize yung mga bagay na mas pinaprioritize natin kaysa kay Yahweh. Amen. Yung mga bagay na mas nauubos yung pag-iisip natin, panahon, oras natin, at napapalayo na tayo kay Lord. Amen. So, pwedeng ito po yung trabaho natin, or even yung pag-aaral natin, kung nakakalimutan tayo kay Lord, or yung negosyo, or yung mga material po na bagay na sinasamba natin. At doon talaga tayo nag-uubos ng panahon. Amen. At nawawalan na po tayo ng time na kausapin si Lord, or mag-worship sa Kanya, or magtanong man lang sa Kanya kung ano ang ating gagawin. Amen. Kasi ano pong sabi sa Ten Commandments, God is a jealous God. Amen. Diba sabi po, ang Diyos ay, ano sa Tagalog yun? Mapalibog pong Diyos. Amen. Nagsiselos siya pag yung attention natin ay hindi na nasa Kanya, kundi nasa iba na po. So for example, sa love life mo, siguro doon napunta yung attention mo sa nililigawan mo or sa, diba, sa asawa mo. Kasi dapat si Lord lagi ang priority. Amen. Verse 13, itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng mga kaaway at samsamin ng ari-arian. Ayan, so I always believe that if something na meron tayo ay mawawala, meron po yung permission ni Lord. Amen. Naniniwala po ba kayo na kapag may mga bagay tayo na pinangahawakan at nawala yun sa atin, alam po yun ni Lord at inalaw niya po yun. Amen. So either material man yan or mahal natin sa buhay, for example, tayo ay namatayan, God knows it. Amen. And He consents to it. Amen. Question. Sa tingin nyo, bago mangyari yung mga pagsubok na kinakaharap natin o yung mga maling nagawa natin, alam na po ba ni Lord yun? Nakita niya na po ba? Amen. Nakita niya na po for sure kung ano man yung mga mangyayari sa atin in the future. Because He is the God from the beginning till the end. Amen. He's the same God today, yesterday, and forever. So He knows what will happen eventually sa atin. Amen. Kaso, ang nakita ko po kasi yung problem sa ating mga tao, kapag may mga nangyayaring hindi maganda, ano po normally ang reaction natin kay Lord? Pag may nangyari sa buhay natin na parang pagsubok na negative or hindi siya maayos or maganda, nagtatampo. Amen. Nagtatampo tayo kay Lord or sinisisi natin si Lord. Amen. That's our normal reaction. Na kapag down tayo or may something na hindi maganda, nagtatampo tayo kay Lord. Amen. Bakit tayo nagtatampo kay Lord? Kasi gaya ng sinabi kanina, He consents to it. He knows it already. Bakit niya pinayagan? Amen. Nakita niyo po ba yung point? Kasi sometimes, ang maling mentality natin, pag pinaniwalaan natin yung punto na alam niya na yung future, and therefore, inaalaw niya yung mga nangyari sa atin, sasabihin natin, nangyari to Lord, bakit mo hinayaan to na mangyari? Kaya nagtatampo tuloy ako sa iyo. Di ba ganun po yung normal na logic na pag-iisip natin? Kasi nga, iniisip natin na alam niya na yun eh. For sure, bago pa tayo dumating sa point na yun, nakita niya na yun, hindi na siya nagulat. Kaya ang normal na tendency ng tao, magtatampo sa Diyos. Amen. Subalit, na-realize ko kanina habang naliligo ako na mali yung nagiging kaisipan natin. Bakit po? Kasi po, ang dapat na iniisip natin is this. Ano po yun? Na walang gagawin na para sa ikasasama natin ang Diyos. Amen. Na lahat ng hangarin niya ay para sa ating ikabubuti, kahit momentarily hindi maganda yung nangyari na inalaw niyang mangyari. Amen. Yun yung sometimes na nagkakamali tayo kasi nai-stop na po tayo doon sa moment na nagtatampo tayo kay Lord. Amen. Hindi natin nakikita yung future or yung mas malaki or greater plan niya. Kaya nangyari yun.
Nakukuha niyo po yung punto para sa sitwasyon po na ito na for sure, during those 400 years, sa kakahintay nila na babalik sila ng Kanaan, meron pa sa kanila ang mga nagtampo na kay Lord? Sa loob ng 400 years na parang hindi naman totoo yung sinasabi ni Lord na babalik tayo sa Milton Honey, meron pa sa kanila na nawalan ng faith? For sure meron. At they have all the rights and the valid reason and feelings to feel that way kasi hindi talaga sila nakabalik. Amen? Nakita nila yung mga lolo nila na namatay na pero bakit wala pa rin yun? Hindi totoo si Lord sa promise niya. Amen? Kasi nga po ang limited yung nakikita natin na promise ni God. Hindi natin nakikita yung up until the end nung pangako niya sa atin. Amen? Kaya yun yung na-realize ko talaga na alam niyo pag for example, nawalan ako ng property or ninakawan ako ng kalaban, ang naisip ko lagi, nangyari to. So, inalaw ito ni Lord di ba? Kasi hindi ka mananakawan ng 1 milyon kung hindi yung hayaan ni Lord. Amen? Kasi yung nangyari kay Job. And therefore, nung iniisip ko yun, sabi ko, pero inalaw ito ni Lord, bakit kaya? Ang nakita ko yung greater reason niya or greater plan niya na wala siyang hinagad na masama para sa atin. Amen? Na laging para sa ikabubuti natin yung ninanais niya. And praise God, kasi during that time, nare-realize ko na hindi pa tapos yung kwento. Amen? Inalaw na yun and therefore meron pa siyang mas mabigat na dahilan kaya yun nangyari. Amen? And therefore, as He is faithful to us, we should also learn to remain faithful to Him. Amen? Bakit? Sabi na kanina sa pinakaunang verse pa lang, tutupad ako sa ating kasunduan. Amen? Whatever that kasunduan is, I'm not really sure. Like for example, yung promise niya na babalik siya. Yung second coming. Sa tingin nyo, marami na po pang nagtampo kay Lord kasi nung lifetime nila, hindi naman siya bumalik. Hindi naman siya nagpakita. Amen? So parang lalabas tuloy ang Diyos kasi sinungaling siya. Kasi hindi niya tinutupad yung pangako niya. But again, ang lagi natin ipasok sa isipan natin ay walang hinangad na masama ang Diyos para sa atin. Amen? In other words, laging para sa ating ikabubuti ang hangarin niya kahit hindi maganda yung nangyari sa ngayon. Amen? Do you believe that? Praise God. I hope again na malino ko yung punto na yun na sana huwag tayong mag-stop sa negative or hindi magandang nangyari ngayon to the point na magtatampo tayo kay Lord dahil na iniisip natin na inalaw niyang nangyari yun. Amen? Let's always think na laging maganda ang hangarin niya para sa atin. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nakikinig ka pa. Amen. Kapatid na guess ko pa yung sinasabi ni Pastor Lee. Amen. Sabihin mo sa kanya, kapatid, laging maganda ang hangarin ng Diyos para sa iyo. Amen. Sabihin mo pa sa kanya, kapatid, laging para sa ikabubuti mo ang ninanais ng Diyos. Amen. So I hope doon po tayo mas mag-focus. Yung laging para sa ikabubuti mo ang ninanais or hangarin ng Diyos. Amen. And we can see from this story that point. Kasi, sasabihin dito, tignan niyo po parang hindi maganda itong verse na to. Hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. Diba, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. So parang, magkakaroon tuloy tayo ng reason na, ay, grabe pala si Lord. Iiwan niya pala din tayo sa ere. Diba? Yun yung mali natin kasi mag-i-stop na tayo sa current situation natin na parang inabandon tayo ni Lord. Amen. Si Jesus nga, naramdaman na yan. Di ba sabi niya, my God, why have you forsaken me nung nasa cross siya? Na inabandon talaga siya ni Lord. Amen. Kasi nga, hindi niya na makita face-to-face si God the Father dahil nasa kanya na ang kasalanan ng sanlibutan. Amen. And the sin separates God from the people. So, nung time na yun, nahawak na ni God ang kasalanan, talagang hindi niya na makikita si God, na-abandon na siya ni Lord. Kasi nga, sinner na po, nasa kanya na po ang mga sins ng tao. Although siya mismo, hindi po siya nagkasala. Amen! But He has to pay for those sins na kasalanan ng sanlibutan. So again, sinasabi ko po dito kasi, baka isipin natin na grabe pala si Yahweh, no, biblical, hindi niya tayo tutulungan. So, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh. And you know what? Ang personal take ko po dito sa point na hindi na sila tinutulungan ni Yahweh,
probably, hindi tayo tinutulungan talaga ni Yahweh. Bakit? Kasi hindi niya will yung pinaplano o ginagawa natin. Do you believe that? Na sometimes, possible na hindi tayo i-bless ni Lord kasi yung ginagawa natin ay hindi naman niya gusto talaga. Amen. Ikaw lang talaga ang may gusto. Amen. Kaya yung napakinggan ko na testimony kasi kagabi, ang ganda ng message niya yung reporter sa ANC, during the interview niya kay Chinkitan, ang sabi niya, kasi yung babae po na yon, ano kasi pangalan niya, Carmina Concepcion yata ang pinag niya. Basta yung reporter sa ANC na babae. Ang sabi niya, may longing siya na magkaroon ng baby na babae. Kasi may anak na siyang lalaki na 2. So nagkaroon po siya ng miscarriage. Not just once but twice na po siyang nalaglagan. O nalaglag yung baby niya na ina-expect na magiging babae. So, laging nandoon yung longing niya na magkaroon siya ng babaeng anak. Amen. In the end, dahil nasa laging nandoon yung longing niya, kaya lagi siyang nagbubuntis, pero nalalaglag naman, in the end, ang naging prayer niya is this: Lord, kung hindi mo will ito na magkaanak ako ng babae, tanggalin mo na lang itong longing na ito sa puso ko. Amen. Napakaganda. Alam, tumatak talaga sa akin yung prayer niya na kung hindi mo pala ito will, Lord, pero nararamdaman ko siya, tanggalin mo na siya. Tanggalin mo na itong longing na ito kung hindi mo siya will. Amen. Nakita niyo po, kasi nga nagkakaroon kayo minsan ng longing na hindi gusto ni Lord. So, sometimes, siguro ang prayer natin, alisin na lang ni Lord yun. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng procrastination, ng frustration, kasi akala natin gusto ni Lord pero hindi pala. Pero alam niyo daw, nung pinapray niya yun na, Lord, tanggalin mo na itong longing ko na ito na magkaanak na babae kung ayaw mo rin lang. Then doon siya nabuntis at nagkaanak ng babae. Amen. So doon nakita ni Lord sa kanya na ready ka na kasi you have surrendered it to me. Amen. Na na-realize mo na ikaw mismo hindi mo kaya, hindi ka pa handa, pero kapag ka ma-realize mo na ito yung will ko para sa iyo, I will give it to you sa perfect time. Amen. So I don't know kung ano yung mga longing nyo, talagin nyo ngayon katwarabi mo. Kapatid, ano ba yung nilook forward mo ngayon? Ano ba yung longing ng puso mo? Ano kasi yung Tagalog ng longing? Ano yung longing? Ninanais. Sige nga, kapatid, ano yung ninanais ba ng puso mo? Yung talagang pinag-pray mo siya. Ano po? Kasi alam mo, sometimes yun yung nawawala sa akin, wala na akong longing. Yung parang anytime ready na akong mamatay, pinatukan ko yung point na, kasi sabi nila, di ba, ang dream ko lang talaga nun maging abogado, tapos nag-stop na from there nung naging lawyer ka. Tapos sabi nila kasi, kung na-reach mo na yung dream mo, then look for another dream. Di ba? Magkaroon ka ng another dream. Pero ako po, natatakot na po akong mag-dream, kasi kapag nag-dream po ako, na-realize ko na hindi naman din talaga ikaw masasatisfy yung dinidream mo na yan. Amen. Pag na-reach mo na yan, parang meron ka namang ibang inulong. Amen. Parang dati tayong mayroong pinatawag na dissatisfaction. Amen. Praise God. So, verse 16, basahin po natin, pero talagang yung katabi mo, kapatid, nakakasunod ka pa ba? Amen. Sabihin mo, kapatid, alam mo ba na malapit na mga 4? Kaya nagpapagalit na si Pastor. Amen. Verse 16. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom. So ito na po yung mga judges. Na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit, hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Amen. Pero grabe, no, sa pahinga natin, binigyan na tayo ng Jesus. Kasi Jesus is the great judge, our great deliverer. Pero ang nakakalungkot, tayo mismo hindi tayo sumusunod sa Kanya, or yung iba, hindi pa siya kinikilala at tinatanggap. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Pinalikuran pa rin ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Grabe, no? So, sometimes pala, dapat din nilulong natin na kung gaano ka-faithful yung mga lolo-lola natin kay Lord, na maging mas faithful pa tayo kay Lord sa kanila. Amen? Kasi dito, hindi na nila pinamarisan yung katapatan kay Yahweh ng mga ninuno nila. Kasi nga po sila ay napalayo na kay Yahweh. Amen?
Praise God. 18. Lahat naman ng hukom na sinugo ni Yahweh ay pinagbabayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ayan, so this is the cycle of sin in the book of Judges. Ngunit, sabi po kanina, kinakawaan sila ni Lord pag nagre-repent sila. Ngunit, pag namamatay daw yung judge, ngunit pagkamatay ng hukom, ano po yung nangyayari? Muli na naman silang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga Israelita, at ang mas nakakalungkot pa, higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno, ang kanilang mga ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Grabe, no? Sounds familiar po ba? Relate po ba tayo sa mga Israelites na sometimes, pag naging okay na tayo ulit, pabalik naman tayo. Amen? Di ba sometimes kasi mayroon tayong yung point na down tayo na kailangan natin mag-surrender, kailangan natin humingi ng tulong kay Yahweh, tapos magiging okay na naman po tayo. Tapos makakalimot na naman po tayo. Amen! Kaya nga po, doon sa design na interview na napanood ko kagabi, ang sabi doon, hindi naman daw po yung kagalingan natin or yung pagiging magaling natin sa sakit ang talagang solusyon sa ating problema. Amen! At hindi rin yung pagkakaroon ng financial provision sa mga problema, sa financial difficulties natin, ang sagot. Amen! Hindi rin daw po yung mga sagot sa prayer natin ang ultimate na solusyon. Ano po ang solusyon daw talaga is yung faith and trust natin kay Lord. Amen! Na kahit maganda o hindi maganda ang mangyari, praise God pa rin. Amen! Kasi sometimes, sabi nga, manalo, praise God pa rin. Kaya lagi natin pinag-pray, manalo. Pero paano kung hindi ang sagot ni Lord? Amen. Sometimes maganda ang buhay, sometimes hindi maganda ang buhay. Pero dapat praise God pa rin. Amen. Yun po yung sagot. Yung faithful pa rin tayo kay Lord despite or regardless of the circumstances or outcome of our prayer or struggle. Amen. Yun yung narinig ko kay Chinkitan naman. Kasi siya din naman, kwento niya how he surrendered his wife to God na. Noong ito rin po ay nagbuntis. At dahil nung siya ay nabuntis, nagkaroon po siya ng pagmamanas na yung tubig sa kanyang mga paa ay umakyat sa kanyang utak. Kaya nagkaroon po ng migraine yung asawa niya at na-comatose po siya ng, I think, 7 to 18 days. So, dumating yung punto na nagkaroon daw siya ng parang Jacob or Israel wrestling with God experience na sinasabi niya kay Lord, I surrender this to you, I trust you, bring me back my wife. Yung nakikipag-struggle ka kay God na yung gusto mo yung masunod. Amen. Pero ano po ang nangyari sa story po na yun? In the end, natalo po si Israel. At na-realize niya na you will never win an argument or a wrestling with God. Amen. Kaya sumuko na siya. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa pakikipagtalo sa Diyos. Kaya doon yung point na sinuko niya na, Lord, sige, kung kablooban mo na kunin yung asawa ko, then so be it. Kaya hanggang sa niredy niya na yung sarili niya na mamamatay na talaga at hindi na magigising yung asawa niya. And on the 8th day daw, nagising yung asawa niya. Nakita niyo po how the Lord looks for our surrendered heart. Amen. Na kapag isusuko natin ang lahat sa Diyos na kahit maganda man yung resulta, hindi man yung maganda, praise God pa rin. Amen. Kasi sometimes, ang faith natin kay Lord, lagi siyang naapektuhan sa outcome nung pinag-pray natin. Amen. Guilty po ba tayo na sometimes pag hindi maganda yung sagot ni Lord or hindi tayo pinagbigyan, nagtatakbo tayo kay Lord? Amen. Kaya sabi po nga, hindi daw yung solusyon sa problema or sagot natin ang talagang sagot, kundi yung surrender, faith, and trust kay Lord. Na regardless of the circumstance, we will serve and praise God pa rin. Amen po.
So, katuloy yung mga katabi mo, kapatid, ano ba yung mabigat na pinagdadaanan mo ngayon? Please, share mo na sa akin. Ano ba yung mabigat na pinagdadaanan mo ngayon? Or if not, kapatid, may pinagdaanan ka na ba o pinalangin ka na ba na hindi maganda ang solusyon or naging sagot ni Lord? Amen? Pero ang tanong, praise God pa rin ba ang naging action natin? Amen? Amen, praise God. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila, sinabi niya, sumira ang mga Israelita ng kasunduang ibigay ko sa kanilang mga ninuno dahil sa pagsuway nila sa akin. At tignan niyo po yung number 21, no? Hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kalineo sa lupain iniwan sa kanila ni Joshua nang siya ay. Again, if hindi natin iisipin na laging maganda ang hangarin ng Diyos para sa atin, we might be able to again misinterpret this verse na napakasama ng Diyos. Sabi niya, hindi niya na raw papalayasin yung mga Canaanites. Ayan. At sabi pa dito, dahil sa pamamagitan ng mga bansang ito, sabi ni God, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos. Amen? Sometimes, kaya hinahayaan ni Lord na mag-stay yung mga challenges and struggles natin para matest yung ating faith and obedience sa Kanya. Amen? Basahin natin ulit yung verse 22. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos, tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya, hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasabog ng mga Israelita nung buhay pa sila. And therefore, from this last verse, makikita natin, in the end, hahayaan tuloy ni Lord God na magstay pa sa Kanaan yung mga Canaanites. Amen? Amen. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palakpakan po natin ating Panginoon. But before that, may panonoodin po tayong video clip para mas matuto po tayo about this chapter. Book of Judges tells a tumultuous story, a narrative filled with highs and lows, triumphs and failures. The Israelites, God's chosen people, find themselves in a cycle of sin and redemption, a pattern that repeats itself throughout their history. They conquer the promised land, a land flowing with milk and honey, yet quickly forget the God who gave it to them, turning to the idols of the nations around them. Chapter 2 sets the stage for this recurring pattern, revealing the consequences of spiritual amnesia and the faithfulness of a God who pursues his people even in their rebellion. Despite their forgetfulness, God remains steadfast, sending judges to deliver them. The Israelites, fresh from their exodus from Egypt, are now settling into the land promised to their forefathers, a land rich with history and divine promise. The generation that witnessed God's miraculous deliverance is fading, their stories becoming distant memories. A new generation arises, one that doesn't remember the Red Sea crossing or the manna in the wilderness, a generation disconnected from the miracles of the past. This forgetfulness has devastating consequences, leading to a cycle of suffering and deliverance, a reminder of the importance of remembering and honouring the past. Chapter 2 opens with a dramatic scene. The angel of the Lord, a theophany, a visible manifestation of God, appears to the Israelites at a place called Bokim, which means weepers. Imagine the scene. The Israelites gathered, perhaps celebrating their victories, when suddenly a divine messenger appears. The angel delivers a heart-wrenching rebuke. He reminds them of God's covenant, his faithfulness in delivering them from slavery, and his command to drive out the Canaanite inhabitants of the land. He then reveals their sin. They have failed to obey God's commands. They have made treaties with the Canaanites and even adopted their idolatrous practices. The consequences of the Israelites' disobedience are immediate and severe. The Canaanites, instead of being driven out, become thorns in their side, constantly harassing them and leading them astray. A life that could have been filled with peace and abundance is now characterized by conflict and spiritual decay. The Israelites' sin wasn't simply a matter of breaking rules, it was a betrayal of their relationship with God. They had forgotten his love, his deliverance, his promises.
They exchanged the glory of the one true God for the empty promises of idols. Their disobedience reveals the deceitful nature of sin, promising pleasure but delivering pain. Chapter 2 introduces a recurring theme that permeates the entire book of Judges, the cycle of sin and redemption. This theme is not just a historical recount, but a profound spiritual lesson that echoes through the ages. The Israelites fall into sin, often turning away from God to worship idols and engage in practices that go against His commandments. As a result, they face God's discipline, which comes in various forms, such as oppression by neighbouring nations. In their distress, they cry out for help, realizing their mistakes and seeking divine intervention. Their cries are heartfelt, filled with repentance and a longing for deliverance. And God, in His mercy, raises up a deliverer, a judge, to free them from their plight. These judges are not just military leaders, but also spiritual guides who lead the people back to righteousness. However, this deliverance is often temporary. The peace and prosperity they experience under the judges' leadership are short-lived. This cycle reveals the depths of human sinfulness and the boundless compassion of God. Despite their repeated failures, the Israelites continue to fall back into sin, showing the persistent nature of human weakness. Yet God doesn't abandon His people. He hears their cries, He sees their suffering, and His heart is moved with compassion. He sends deliverers time and time again, each one a testament to His unwavering love and mercy. This cycle points to a deeper need, a yearning within the human soul for a lasting solution to the problem of sin, a need for a permanent deliverer, one who can provide a solution that goes beyond temporary relief. This deliverer is found in Jesus Christ, who breaks the chains of sin and offers lasting freedom. His sacrifice on the cross provides a permanent solution, fulfilling the deepest needs of humanity for redemption and eternal peace. In the midst of their distress, a glimmer of hope emerges. God raises up Othniel, Caleb's younger brother, as the first judge of Israel. Othniel is described as a man empowered by the Spirit of the Lord. He leads the Israelites to victory over their oppressors, bringing 40 years of peace to the land. Othniel's story, though brief, provides a powerful picture of God's deliverance. He is a foreshadowing, a glimpse of a greater deliverer who is to come. A deliverer who will not just bring temporary peace, but will usher in an everlasting kingdom. The book of Judges, though set in ancient Israel, resonates with timeless truths. The cycle of sin and redemption, the longing for a deliverer, all point forward to Jesus Christ. He is the ultimate deliverer, the one who breaks the chains of sin and offers true freedom. Just as the Israelites cried out for deliverance from their enemies, we too cry out for deliverance from the bondage of sin. And just as God raised up judges to deliver His people, He sent His Son, Jesus, to be our Saviour. The themes of Judges are not confined to ancient history. They echo powerfully in our modern world. We too easily forget God's blessings, fall into patterns of sin, and face the consequences of our choices. The world around us often reflects the chaos and brokenness that characterized the time of the Judges. Yet even in the midst of these struggles, the message of Judges offers hope. It reminds us that God is a God of second chances, a God who pursues His people even when they stray. He hears our cries, He sees our brokenness, and He longs to draw us back to Himself. The book of Judges, though filled with tales of violence and betrayal, ultimately points us to the faithfulness of God. Amidst the turmoil, God's unwavering presence and commitment to His people shine through. It's a reminder of the consequences of turning away from Him and the hope that exists in seeking His forgiveness and guidance. The narratives of the Judges mirror our own struggles and victories, reminding us that we are never beyond the reach of God's mercy. Let us learn from the past and strive to live lives marked by obedience, gratitude, and a deep awareness of His presence. Are you ready for the next chapter? Just click here to go straight to it. Amen. Ayan po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kapatid, tanongin niyo na po yung kasama niyo dyan. Ano ang natutunan mo sa kwento? Yung last video clip natin would show many lessons from this story. But I would just like to highlight 5 major lessons that I personally learned from this story. Number 1, God is faithful to His promise. Amen! Naniniwala po kayo na tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa Kanyang kasunduan sa atin. Amen! In this story, He reminded us that though people
are unfaithful, God remains faithful. Amen. Second, I believe all of us realize that forgetting God leads to rebellion and suffering. Amen. Kapag tayo ay nakakalimot sa Diyos, tayo ay nagre-rebelde o nagtatampo sa Kanya, at tayo ay eventually nahihirapan or nagsasuffer dahil sa ating paglayo sa ating Panginoon. Amen. Third point, sin and disobedience has consequences. Makikita natin na dahil sa mga kasalanan at kanilang pagsuway, they suffered yung hindi na sila sinasamahan ni Lord, or sila po ay nawawalan ng kapanatagan or ng peace dahil nga po sa kanilang pagsuway at paulit-ulit na pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Number 4, again, another important reminder that we must pass the faith to the next generation. Amen. Yung ating pananampalataya sa Diyos, particularly yung pagtuturo about sa katapatan or sa faithfulness ni God, ay dapat nating ipaalala sa mga bagong henerasyon. Amen. Na despite sa kanilang pinagdadaanan, sa kanilang mga struggles, sa pag-aaral nila, or sa kabataan nila, nariyan pa rin ang Diyos na tapat sa kanila. Amen. At sometimes, ang nakakalungkot, dahil hindi sila nasasabihan na mahal sila ng Diyos, ang ending, they are trying to end their life. Amen. They're trying to commit suicide and end their life dahil nga po, hindi nila alam na may Diyos na may mas magandang plano sa kanilang buhay. Amen. And finally, God allows trouble, allows challenges to discipline us. Amen. He permitted the stay of the Canaanites sa Canaan para madisiplina o makorek ang mga Israelites. Amen. And same is true with our life. He allows these challenges to mold us. He allows our pain to rectify us, to make us more spiritually mature. And He allows all these burdens and troubles to discipline us. Amen. Dahil dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Amen. God disciplines the people He loves. Amen. Praise God. And finally, last question. Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Of course, we know that Jesus is the angel of the Lord. Amen. Siya yung nagkatawang anghel sa kwentong ito na kinausap niya ang mga tao. But more particularly, I personally believe that Jesus is a promise keeper, a covenant keeper, a faithful God. Amen. And He is a God, and Jesus is God's promise to save us. Amen. Feeling man ng tao na inayaan o iniwan na sila ni Lord dahil nga po namamatay din yung mga judges or nawawalan din sila ng mga kings and ng leaders, pero pinakita ni Lord God through Jesus Christ that He's faithful to His promise. Amen? Because He gave Jesus Christ as His ultimate promise to save us. Amen? Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, pagpapakan po natin ang ating Panginoon.